Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa dami naman, nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Tandaan nyo lagi na kayo pa rin makapagpapabago ng buhay nyo. Ano man energy mo, ano man ang edad mo. Depression, anxiety, worry that someone is against you. May mga alalahanin, always naman ganun. Siyempre, pwedeng kapatid mo, basta host person connected sa'yo, siyempre. May mga tao na ikaw to or siya na magiging against sa'yo. Yan. Maaring matagal na siya, or bago man siya, or a person who's connected sa'yo. Success. Maaring dito yung sitwasyon na may mga bagay ka na iniisip na inaalala na gusto mo mag-success yun. Sa iba sa inyo is merong bagong tao na papasok sa buhay nyo. May mga bago kang makikilalang tao, maaring gano'n. Pero, unahan dito siya is may mga tao din naman na aayaw sa'yo or hindi ka talaga gusto. Kung saan mang success yan, pag-uusapan ka rin syempre, dito sa situation, tinapan natin iba ha. Situation in the balance that requires careful handling. And syempre, akala ko sinid ko anak, ano ba ginagawa mo dyan? Yan. Kailangan is always balance. Kung titignan mo ito, diba? Siguro, kasi andyan si grass. Pagkain, iniinom. Yan. Kung ito is also sa pera, kasi we have the success, kailangan din also always balance. Siyempre, sa inyo is may mga inaalala talaga kayo. Anxiety, depression, by November, ako nakikita sa'yo, kaya you need to be very careful sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi may mga pagdadaanan ka. Kung may pinagdadaanan ka na ngayon, may mas pagdadaanan ka pa by November. Uy, honor and respect will come to you. Ito na si success and si crown. Ibig sabihin is maaring may bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin, may bagong magsasucess, may bagong mangyayari, may bagong umpisa, may magtatapos, or andito yung pagbabalik mo sa dati. No? Sa nakikita ko dito. Siyempre, may mga tao pa rin na respetuhin nila. Yung respetuhin ka nila. Ganyan. May mga honor situation or ikaw or siya ha, maaring meron kang re-respetuhin or papahalagahan, mamahalin, o pupurihin, pwedeng ganon. Or someone is gagawin niya yun sa'yo. Vice versa tayo ha. Yun ang nakikita ko dito. Financially gain usually coming from something you did in the past. Ito yun eh. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa nyo sa nakaraan, yun o aanihin nyo. Siyempre, ang pagdating kay grasshopper din kasi is if you are very careful when it comes to your finances at maninindigan ka at magpapasya ka na this time, magsasucess ito. Mawawala itong depression and anxiety o pag-aalala mo sa buhay mo. Siyempre, pagdating dito, there's a hope also, no? Also, this dolphin is a prey. Kumaga is, you need to free yourself in a situation na mga pag-aalala, ibig sabihin is kinakailangan mong mag-work it out doon sa bagay. Kailangan mong mag-focus at magpasya at mag-action dito. Try to develop, no, to success. Sa iba naman sa inyo is, kung ganun na kayo, maaring ito is pagsasucess ito by November. May isang sitwasyon sa buhay mo na magsasucess by November. Pwedeng ito is related to money sa iba sa inyo or any situation. May mga sitwasyon na mag-heal. May mga sitwasyon na magkakaroon ng recovery sa iba sa inyo. Ige, puro hayop po. Tingnan mo. Diba, triumph over trouble, obstacle. Okay, may mga obstacle na pinagdadaanan sa buhay. Pero may paglaya rin ako nakikita sa iyo at magsasucess ito. Sinasabi rin, alam niyo na sinasabi ko palagi sa inyo, eagle is a prey
Kung ito isa free, ito rin isa free. Wag kayo masyadong too much emotion kasi may water ito. Kung too much emotion kayo, may mga ini-illusion, dinidream lang kayo at hindi kayo nagpapasya at nag-a-action at hindi nyo ginagamit yung pagiging crown nyo, hindi kayo masasakses sa buhay. Kaya by this November, Sagittarius, is you need to focus to your target. Kung puro ito ang gagamitin mo, talo ka. Para tayo kailangan mong try to work it hard. Yung bagay na yun to success. No? Pero may paglayang magaganap. By this November, ako nakikita sa'yo, dito paglaya itong dalawa. At magsasucess ito. May mga bagay na pagbibigyan mo ng tuon, may mga bagay na pagbibigyan mo ng focus, tuon ng focus, isa lang yun, no? Or you give an effort and hard work dun sa bagay na yun. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga pagpapasyahan ka daw. Pakaiba sa inyo, ano na? Pagbabalik ng dating ikaw. Tingnan natin. Energy niya. Energy ni Sagittarius November. Okay. Kailangan sumampal, guys. Oh. May hinihintay ka? Ayan. Okay, energy mo, hindi maganda. Energy mo November, sabi ko sa'yo basta na-explain ko na sa'yo yan, nasa taas yan. Ang energy mo dito is magkakaroon ka ng pag-iisip. May lungkot ako nakikita sa'yo, maaari may hinihintay ka, no? Or handun yung thinking about something, ano kaya dapat kong gawin? After 3 months, after 3 weeks, after, or before ending of this year, parang nandun ka sa point na yun, ako nakikita sa'yo. Siyempre, andito yung sitwasyon. May mga plano, may mga decision, ako na nakikita sa'yo na, mawawala ng saysay. Kumbaga, halimbawa, nagplano ka na gawin ito. Nagplano ka na mag-action nito. Nagplano ka na mag-iba ng trabaho or mag-iba ng path. Iyon is mabura or hindi mo na or ma-delay mo na. May mga bagay na pwedeng ma-delay o i-delay. Ganyan. May mga sitwasyon, ang energy mo, there's an indecision situation. Ako na nakikita sa'yo. May mga point na may stagnant ka. May mga sitwasyon na hindi ka magiging devoted doon sa sitwasyon na yon, makokontrol ka ng sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga disappointment. Siyempre, siguro madi-disappoint ka sa sarili mo. Madi-disappoint ka with someone. Madi-disappoint ka sa tao o kung kanino man. May mga disappointment situation ako na nakikita sa'yo. By November. Sana hindi ka makasakit, May sakit Either ikaw or someone may sakit. Pwedeng lalaki, pwedeng ikaw rin. May nakikita kong sakit, baka magkasakit ka. Ingatan mo na lang yung sarili mo, ha? Baka maging mabigat yung pakaramdam mo, magkasipon ka, magkaubo ka, sumakit yung lalamunan mo, sumakit yung throat mo, basta medyo may sakit, manakit yung katawan mo, mga ganun sitwasyon. Tingnan natin. Parating kay Sagittarius. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga pagsisisihan kayo. By this November. May pagsisisi ako nakikita. Teka nga, inom nga lang ako. Ako ate na nakatang lalamunan. Wait. Ang sarap talaga ng ocha. Ocha talaga, hindi water. Tingnan natin. Universe, explain mo sa akin to. Onegaishimasu. Ay! Bakit kasi devil? Kaya alam mo, ginaganon ko siya. Kaso,
Yung maglag talaga siya eh. Ayan eh. Okay. Okay, parating sa'yo. Marami-rami to. Kasi marami naman kasi kayo energy. Okay, parating sa'yo. Nakikita ko sa'yo, marami kang gagawin by this November. Marami kang gagawin na pagbabago sa buhay mo. May mga sitwasyon na i-let go mo. Masyadong mabigat yung pagiging pakiramdam mo or is there is too much responsibility ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na hindi pa matatapos. May mga sitwasyon na matatrap ka by this November. Matatrap, may stuck. May mga sitwasyon na magkakaroon o nagkakaroon ng pagpapabaya. May mga sitwasyon na pwedeng mag-alinlangan ka. Gagawin ko ba or hindi? Paanong gawin? Ganyan, ganun. And then also, may delay talaga ako nakita sa'yo. May mga sitwasyon na may cancel eh. May ika-cancel ka ata. Delay or cancellation situation, ganyan. Yan. Pwedeng i-delay mo yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng, halimbawa, maglilipat ka ng trabaho, i-delay mo muna yun. Sa next year na lang, pwedeng ganun. O kaya mag-aalangan ka pa. O kaya naman, basta any situation. Meron din ako nakikita sa'yo na gagawin mo yung lahat. O may gagawin mo yung lahat in a situation, pero, hindi ko nakikita yung successful eh. Hindi ko nakikita yung successful as in. Makakaramdam ka rin, sira bahay mo? Iba siguro sa inyo, either may gusto kang ipagawa sa bahay mo, or gusto mong i-renovate, or may sira na hindi pa siya matatapos. Pwedeng ganun. Pwedeng may idagdag ka, pwedeng ipagawa, parang hindi siya tapos. Yun ang nakikita ko sa iyo. Oh, syempre, minamanifest mo, sana. Bibili ka man o papagawa o renovate ha. Yun ang nakikita ko sa'yo. By this November din, ang nakikita ko, sana hindi ka mag-breakdown in your situation, ano? Kasi puro manifestation nakikita ko sa'yo eh, pero you're stuck. Alam mo yun? Sana hindi ka mag-breakdown, yung hindi ka masyadong maging too much emotions, ganyan. Medyo umiwas ka lang sa ganun. Tingnan natin yung dapat mo iwasan. Yan. Or someone, there's a breakdown situation. Meron akong nakikita na pwedeng ikaw mawalan ka ng pag-asa sa sarili mo. Or mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Or mapanghinaan ka ng loob. Pwedeng ganon. No, it's a delay kasi may taong pasaway. Or pwedeng ikaw is pasaway. Nandun din ang parating sa'yo is makakaramdam ka ng pagkainip, pagkabagot. Yun ang nakikita ko dito. May tao na hindi siya pwedeng, may taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. Or hindi siya pwedeng asahan. Pwedeng ikaw to or someone na. May tao, ganun. Kasi kung titingnan ko dito, alam mo ba may tao dito na nag-iisip na sana mahirapan ka sa buhay. Sana hindi matapos ang paghihirap mo sa buhay. Sama nito ah. May taong ganun. Sana hindi ka mag-success. Sana ganito, sana ganun. Ibig sabihin, maaring itong tao na to is you're not welcome para sa kanya. No? Pwedeng kapamilya, karelasyon, kapatid, kaibigan, kasama sa trabaho, or someone. May ganun. Or maybe ikaw ito sa kanya ha. Yan. May mga sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo or hindi nagtutugma sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Ay, may kasiyahan ka raw darating. Devil na naman? Ano ba tong devil na to? Devil. Dami mo iniisip ah. Bakit talaga dito may tao? May tao talaga nag-iisip dito, no? Ng masama sa'yo. Tingnan natin dapat mo iwasan.
Dito may mga pagpapaliban ha. Sabagay, hindi na yung delay. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Sagittarius. November dapat iwasan. Uy, nakita mo yan? Agila. Nakita mo to? Di sa pre. Kailangan mong lumaya o umalis sa isang sitwasyon mo sa buhay. May mga bagay na kailangan mo nang harapin. May mga bagay na kailangan mo nang desisyonan. Dapat iwasan. Okay, the king and the king. Okay, dapat mong iwasan dito rin si Temperance. Okay, dapat mong iwasan yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung maghintay ka lang. Hindi mo naman kailangan maghintay. Ang nakailangan mo sa'yo is mag-move forward ka. Yan. Don't wait. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Magkaroon ng pagsisisi, ma-disappoint sa mga choices na ginawa mo o sa mga dinesisyonan mo. Hindi mo kailangan yun. Iwasan mo yung blockage or mahata ka ng nakaraan. Yung malak o plano, iwasan mo. Yung hindi ka magigpit, tsaka frustration, umiwas ka. Syempre, umiwas ka na makontrol ka ng sitwasyon mo, no? Iwasan mo rin na madiktahan ka o diktahan mo yung sarili mo in a bad situation. Yun ang nakikita ko dito. Magpaabuso, iwasan mo rin or abusuduhin yung sarili mo. And then, iwasan mo. It's more ng panghihina, no? Panghihina ng loob. Iwasan mo yung hindi mo gamitin yung isip mo. Gamitin mo yung isip mo than your heart. Makata? Tingnan natin, love. Love is a lot. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man yan. Kamusta ang love this month ni Sagittarius? Ay, galuga. Dami naman. Okay, when it comes sa love. Tandaan nyo ha, maraming klase ang love. Ipasok mo. Sa November, ang nakikita ko dito, sa November, kailangan mo daw mag-ingat o ikaw or someone into your life. Kailangan mo mag-ingat. Kasi, there's something happen. Siguro, na hindi mo alam na may nangyayari na pala. May mangyayari na hindi mo, may isang sitwasyon na magaganap o mangyayari na maaaring ito is connected sa iyo, itong tao na to, na hindi mo napapansin na may something. Pwedeng lolokohin ka niya, magsisinungaling siya, dinadaya ka niya. Yun ang nakikita ko sa dito. Pwede rin na may tao na kung hihingi siya ng tulong sa iyo o o mangungutang o manghihiram, maging aware ka kasi itong tao na to pwedeng hindi kanya mabayaran at pwedeng bayaran kanya na matagal kanyang mabayaran or either itakbo niya yung pera mo. May pagnanakaw din kasi ako nakikita. Pwede ka ring mawalan ng mga gamit sa iba. Kung hindi ka mananakawan, mawawalan ka ng gamit o there's a losing something valuable sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? And then also, kailangan mong magkaroon ng disiplina. May tao na ikaw or siya to magpuput effort siya sa'yo. As in, papakita niya sa'yo yung effort niya sa'yo eh. Pero sabi ko sa'yo, or maybe ikaw ito pero sabi ko sa'yo, if the emotions is high, intelligence is low. Makinig ka dito. Sa iba naman sa inyo is may mga bago kang makikilala o may bago kang
makikilalang tao na kailangan mo mag-ingat sa kanya. Meron din ako nakikita ang pagmamatsyag. Ibig sabihin, may mga tao sa paligid mo na mamatsyagan ka o minamatsyagan ka. Mag-ingat kayo sa sasakyan or vehicles. Ikaw or someone into your life. Tingnan natin yung money mo. May tao ditong hindi bukal sa sarili niya, no? Yung sorry. May taong hindi magiging bukal yung sorry niya sa'yo. Or pwedeng ikaw ito. Kamusta po ang money niya? Ano ba yun? Money ni Sagittarius. May mangyayari sa yung bago dito. Either, ang gagawin mo dito parang magiging gagawin ko o hindi gagawin. Parang gagawin, hindi, gagawin, hindi, gagawin, hindi. Ganun mangyari. Parang on and off. Yun ang kitok sa'yo. Siguro makakaramdam ka ng katamaran. Money ni Sagittarius. Or maybe you thinking kung mag-a-action ka ba o hindi. Money niya. Tingnan natin. Money niya po. November. Okay. Focus ka naman. Sa nakitok sa'yo, pagdating sa money, focus ka naman. Kung baga maaring iba sa inyo talaga is meron kayong pinamamahalaan or maybe you are leader. Yan ang nakikita ko dito. Sa pera mo, aware ka naman, kaso hindi ganun success pagdating sa pera kasi it's more on sadness. Nakapokus ka naman, kung tutuusin. Nakapokus ka, you're controlling, and you have a logic organized naman. Kaso, nagsha-shattered siya, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, may mga financial problem na maaring may hihingi sa'yo ng tulong or ikaw is tinutulungan, parang ganun, or ihinga mo ng tulong. Parang ganun ako nakikita sa'yo. Yung cycle mo kasi pagdating sa pera siguro is parang minsan nasa ilalim, minsan okay, gilid, ilalim, okay. Ganon ang cycle ng pera mo. No? Kaya may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong baguhin sa sarili mo pagdating sa pera. May mga sitwasyon na kailangan mo na i-let go. Mag-focus ka talaga. Gamitin mo yung wisdom mo, yung karunungan mo, yung talino mo pagdating sa pera. Ikaw lang ang makapagpapabago ng cycle ng buhay mo pagdating sa pera. Kailangan mo na magdesisyon. Kailangan mo nang magpasya. Magpakatatag ka. Advice. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito sa November, may mga sadness situation pagdating sa pera. Sadness, yung mga dreams mo nagsha-shattered, ganyan. Meron din ako nakikita na nagfi-fail or hindi masaya yung pagdating sa pera na nakikita ko dito. Stress, syempre. May mga unfulfilled situation kasi, ako nakikita sa iyo. Maari din na may pagpapasyahan ka dito. By this November, pwedeng may pagpapasyahan ka na pagkakagastusan. Pero mag-ingat ka kasi lumabas si warning sa inyo kanina. Pag-isipan mo maigi. Okay, when it comes sa advice, try to make it balance. Na sinasabi dito, huwag kang malungkot, huwag kang mag-isolate. Hindi naman niya sinasabi sa'yo na huwag kang magsaya. Pero you need to be responsible in life. Isipin mo maigi na kailangan lahat is balance. Iniinom, kinakain, pagkakagastusan, relationship is balance.
Maging responsable ka sa lahat ng balance. May mga bagay ka na kailangan mong tapusin until the end. May mga tensyon na hindi pa natatapos or unresolved situation ako nakikita sa'yo. May business yung iba, no? May malaki man o maliit yan, o may mamahalaan ka talaga. Yun ang nakikita ko sa'yo. Mag-ingat ka rin pagdating sa mga kakilala, kaibigan, o person who's connected sa'yo. Meron ako nakikita dito na cheating, or may pangloloko, pandaraya, pandiling lang, or may mga chismoso at chismosa sa iba sa inyo dito. Itong tao na to is malapit na to talaga sa iyo. Maaring nagkakausap kayo, sa pag nagkakausap kayo, iba ang pakikitungan niya sa iyo. Pero pag nakatalikod ka na, iba na siya sa iyo. Kaya mag-ingat ka. May mga problema akong nakikita sa iyo by this November. Kaya kailangan ngayon is mag-prepare ka na rin. Kung sa pera yan, or sa emotions, or kung ano man yan, may burden kasi ako nakikita sa iyo eh. Yun. O nandun lang talaga yung pagiging emotional person mo talaga. Pero huwag ka magpapatalo, siyempre. Diba? May mga challenge ako nakikita sa iyo. Ang kati ng kamay ko. Yun. Be responsible Diba dito parang parang overloaded yung hirap nyo, no? Parang nandun ka parang pinipilit mo na lang na maging balance yun. Pero iniisip mo, bakit ganyan, bakit ganun, ano dapat kong gawin? It's time to take it action. Mag-say no ka sa sarili mo or mag-say no ka sa iba. Or may mga bagay na kailangan mo talagang i-end o palitan yung desisyon mo. Arigato namaste, God bless.